Magandang araw sa inyo guys. Update lang kay Maymay. Pagkatapos ng mga check-up at resulta ng mga test ay kailangan na talaga siyang maoperahan. Sa ngayon, hindi pa namin mapa-schedule ang operasyon dahil kulang pa ang aming naipong pera. Hindi madali ang pinagdadaanan namin, pero hindi kami susuko sa laban na ito. Maraming salamat sa lahat ng patuloy na sumusuporta at nagdarasal para kay Maymay. Hello guys, ako nga pala si Jeff at kilala rin sa tawag na Balotski. Simpleng tao, pero may pangarap sa buhay. Ito naman ang maganda at masayahin kong asawa, si Mucha. Mag-subscribe na kayo at samahan nyo kami sa aming adventure. Let's go! Hello guys, what's up guys? Welcome back sa ating YouTube channel. Guys, isang mabilisang update lang tungkol do sa nakaraan na video namin about kay May. May nakausap kami guys na kasi nakaraan estimated namin mga nasa 20 to 25k ang kanyang operation do sa stone niya, sa kanyang bato. Ngayon may nakausap ko, may yung isa rin naming bet. Binigyan niya kami ng quotation. Sinasabi ko noong nakaraan na nagpa-quotation kami. Binigyan niya kami ng quotation. Ang sa quotation niya is sabi niya aabutin daw ng 12 to 13k bibigay niya sa amin. Tapos ang magandang balita pa, ang good news pa guys, sabi niya kahit mag-down lang daw muna kami ng kalahati, tapos yung the rest pwede naming hulug-hulugan para proceed na yung operation ni May. Kasi yun nga ang sa mga test na ginawa, hindi talaga pwedeng hindi siya operahan kasi medyo malaki na yung kanyang yung gallstone niya sa daan ng ihi niya, yung bato na nakabara. So hanggang ngayon umiihi siya ng dugo, tapos paunti-unti ng ihi niya. So nag-decide kami na ituloy yung procedure, kaya lang mag-iipon muna kami kasi wala pa talaga tayong budget na pang sa gamot nga lang. Sobrang mamahal na ng gamot, ng pagkain, libo na rin na nagagastos namin. Tapos sa operation wala tayong magagawa, kailangan daw talaga kasi nung lumabas yung mga iba pa niyang test, kailangan daw na ituloy talaga yung operation niya. Kaya sabi namin sige, go na tayo dyan. Tapos nakausap nga namin si Doc dito sa Dodge and Kate, dyan sa Dodge and Kate, si Doc Melvin, na doon naman kami sa kanya simulat sa sa lahat ng alaga namin. Doon kami napunta sa clinic niya. Lang kami, sa second opinion lang kami noong nakaraan, kaya pumunta kami doon sa isang clinic na ganun nga sinasabi sa amin. So sabi ni Doc, yung sa 12 to 13k mag-down kami ng kalahati, tapos yung the rest kahit installment hulog-hulugan na nandun namin kung hindi talaga kaya. Kasi totoo lang, wala tayong income talaga. Sa mga video ko nung previous tsaka sa Facebook tsaka sa YouTube, sa mga in-upload ko, wala talaga kami income. Ang income lang namin mag-asawa kasi nga natanggal kami sa trabaho. Hanggang ngayon yung inintay pa namin decision ng DOLE tsaka NLRC do sa kaso kung ano mangyayari. Medyo matagal-tagal pa yata yung decision nun. March namin na i-file yung yung kaso. Yun, naghihintay kami ng desisyon. Ang pinagkakakitaan lang talaga namin ngayon guys is yung aming sari-sari store, kasi nung mawalan kami ng trabaho, hindi rin kami makapag-apply kasi may sakit din yung nanay ko, walang mag-aalaga, ako rin nag-aalaga. Nag-decide kami na na lang kami, since may tindahan si nanay dito, na buksan na lang ulit yung sari-sari store. So ginamit pa namin po nandun, binenta namin yung video okay namin, tsaka yung isang phone namin dito sa bahay, backup phone namin, ibinenta namin para makapagsimula. Makikita nyo naman sa mga previous video ko yung pagsimula ng tindahan, tsaka kami sa mga street foods na mga merienda. Ngayon sari-sari store, okay naman siya, marami na laman yung tindahan, kaya sunod-sunod din naman yung problema. Doon lang namin kinukuha lahat. Sobrang bigat na ng mga bayarin pa na bills, tapos sumabay pa ganito si May, kasi minsan nakaka-extra sa pagtatrabaho. Nakaka-extra kami sa construction do sa kapatid nung asawa ko, pero hindi naman lagi. Tapos nagkasakit pa to kasi 8 years old na siya. Sabi ng doktor, pro na daw talaga. So
lagi naman nagpo-post yung asawa ko sa Facebook niya. Tapos nakatag din naman sa akin sa Facebook ko. Ni-upload lang din namin sa YouTube baka sakali may makapansin. Guys, mahingi natin ng tulong kasi sobrang hirap talaga. Nakakaawa naman kung hindi namin papa-operan to. Nakakaawa din naman si May. Sa mga tumutulong, meron ng mga nagbibigay ng donation kahit paano. Sa mga tumutulong, maraming salamat sa si Lord na bahala magbalik sa inyo. Napakabuti nyo. Hindi ko nilang babanggitin isa-isa pero medyo marami-rami na rin nagbigay sa amin ng tulong. So maraming salamat. Yun lang para sana i-schedule na natin yung operation ni May, mapa-schedule na natin kay Doc. Sa mga nakakapanood ng video at saka sa mga sumusuporta sa amin, guys, pa-subscribe na naman sa aming YouTube channel. Pa-follow na rin po kami mag-asawa sa Facebook. At sa yung mga video namin, guys, pa-react, pa-share, pa-comment. Kahit yun lang, guys, napakalaking bagay at napakalaking tulong na sa amin nun sa amin mag-asawa para makaipon kasi monetize naman yung channel. Yun nga lang, dahil hindi naman tayo kilala, wala talagang masyadong views. Sa Facebook, ganun din, monetize naman din, wala lang ding income kasi yung views, wala tayo hindi naman tayo kilala. Siguro pag dumadaan yung mga videos natin, swipe na lang, pero wala tayong magagawa dun kasi yun talaga ang reality sa social media. So, sinubukan lang naman namin kasi wala namang mawawala. Nandito kami sa bahay, hindi naman kami makakapagtrabaho yun. Extra lang nangyayari yun kasi yun nga, nanay ko may sakit din, alagain. Hindi pwedeng iwanan niya. Ako lang nag-aalaga sa nanay ko tsaka yung asawa ko. So, yun lang guys. Maraming salamat ulit sa lahat ng mga sumusuporta sa amin. Please subscribe sa aming channel. Like, share, and comment. Napakalaking bagay guys, napakalaking tulong na yan kahit sa Facebook page. Di ko na rin nakasikado sa Facebook, papalo na lang din. So yun lang, i-update namin kasi susunod. Kita kasi tayo sa susunod at sana maging okay na si Maymay para hindi na masyado malungkot yung asawa ko, tsaka nakakalungkot din talaga kasi more than 8 years namin itong kasama. At napakarami nila, may mga may pusa din kami. Yung pusa namin dito 4, bali meron pa sa labas sa tindahan 4, 5, 6, 7, 8, mga 10 mahigit ang pusa namin. Tapos yung aso nandito sa loob, ito sila mga Shih Tzu. Yung aso na nga namin na nagmagamit ng aming kwarto, dito na lang kami sa sala natutulog sa sofa. Tapos 7 yung nandito sa loob na mga Shih Tzu. Tapos sa labas meron kaming 4, 5 na puro mga adapt at saka rescue. Tapos isang last namin ni rescue yun nakuha namin doon sa kanal, nanganak pa ngayon 3 mga tuta. Papakita ko sa inyo susunod. So, sobrang hirap kasi wala kaming income ngayon katulad dati, may trabaho pa. Makikita nyo naman sa Facebook ko kung anong dahilan kung bakit kami nawalan ng trabaho. Kung interesado kayo, panoorin nyo na lang guys kasi nagreklamo naman kami sa Dole tsaka sa pero kung hindi kayo interesado, wala man tayo magagawa dyan. So yun lang guys, masyado na tong mahaba tong ating video. Yun lang, paano mo sa kami na basta maraming salamat guys. Ulitin pa-subscribe naman po sa aming YouTube channel, pa-like, share, and comment. Napakalaking bagay guys, ulitin ko, napakalaking bagay. Sa mga gustong tumulong po kay May, iwanan ko na lang din po yung Gcash number naming mag-asawa dyan sa sa baba para So yun lang guys, mahaba na ng video natin, parang tagilid pa yung camera natin bebe So yun lang, subscribe kayo sa YouTube channel ni Daddy at follow nyo na rin si Daddy para ma-operahan na po ako, ma-proceed na at matuloy na ang operasyon ni Bebe. So yun lang guys, tanghali na, mag-asikaso pa tayo ng mag-aasikaso po tayo ng ating tindahan, yung natin pinagkakitaan. Yung asawa ko nagbabantay ngayon kasi lumabas ako, bumili ako ng pagkain ng mga pusa namin. Ayan ito. Ayan guys, ang aming araw-araw na gastos, mas mahal pa sa aming pagkain.
Hindi naman namin sila pwedeng pabayaan guys kasi nakakaawa. Tapos bumili na rin ako later sando. Sa mga aso namin guys, ang pagkain ng aso namin dito sa pusa hindi naman ganun kalakas kahit marami sila, hindi ganun kalakas sila kumain. Tapos plus yung mga tira-tira pagkain sa bahay binibigay namin sa kanila. Pero sa mga aso, isang sako, binibili namin sako-sako na dog food. Yung pinakamura na nga lang binibili namin pero umabot pa rin ng 1.5 ang isang sako, nasa 20 kilos. So, yun. Wala tayong magagawa. Ganyan talaga ang buhay. Kailangan natin magpatuloy. Yun lang. At maraming salamat. Kita-kits tayo sa susunod na video. At isa pa, makulit na talaga. Pa-subscribe naman guys sa ating YouTube channel. Pa-subscribe, pa-react, at comment, pa-share na rin. Napakalaking bagay noon guys. Kahit yun lang, hinihingi namin tulong at suporta. Kahit di na financially, alam namin sobrang hirap ng buhay ngayon. Pero nakikiusap kami. Papakumbaba. At sabihin na natin nagmamakaawa guys. Pa-subscribe naman po sa aming YouTube channel. Para makaraos kami sa pang-araw-araw. Hindi naman namin inano na kumita ng 100,000 o milyon. Kung bibigay siguro bonus na lang yun. At saka ang goal naman namin kung kikita, matulungan pa yung mga makatulong sa iba at matulungan din yung mga aso at pusa na nakakaawa naman sa kalsada. Kasi kami kahit walang talagang pinupulot namin sila at pag kami pinapadap kinukuha namin. Kahit sabi ko namin sa sasawa ko, hindi na natin kaya yan, love. Lalo ngayon, last December pa, wala na tayo ng trabaho. Paano natin yan? Sabi niya, nakakaawa naman kung hindi mo sila bibigyan ng pangalawang pagkakataon. Mamamatay na lang sa kalsada at sa highway yan. Tulad nga nung huli, nasa kanal, kita niyo na may video ako sa Facebook ko. Tapos nanganak pa siya, buntis pa pala yun, nahulog sa kanal, iniahon namin mag-asawa. So yun, ang haba na talaga masyado. So yun lang guys, marami pa akong gustong sabihin at ikwento. Pero sa susunod na lang siguro guys, kita guys tayo sa susunod. Ingat kayong lahat. God bless sa inyo lahat. Ingat-ingat lang lagi, lalo sa hirap ng panahon ngayon. So, yun lang. See you next time. Bye-bye.